Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 17, 2021, Lunes sa ikalawang linggo ng 40 araw na paghahanda. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinahango mula sa aklat ni Propeta Daniel, chapter 9, verses 4 to 10. Panginoon, dakila at makapangyarihang Diyos, na laging tapat sa umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Nagkasala po kami. Nagpakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kautusan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpahayag sa aming mga hari, tagapamuno, magulang at sa buong bayan. Panginoon, ikaw ay laging nasa matuwid at kami ay laging nasa kasamaan, tulad ngayon. Ang buong Huda at Jerusalem, ang buong Israel, ang lahat, pati mga itinapon mo sa iba't ibang dako dahil sa kataksilan sa iyo. Kami po, ang aming mga hari, pinuno at ang aming mga magulang ay laging nagkakasala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming pagsalansang at pagsuway sa mga utos na ibinigay mo sa amin na iyong mga alipin sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. So, tayo po ay nasa ikalawang linggo ng panahon ng Kwaresma. At kung kahapon ay narinig natin sa Ebanghelyo kung saan si Jesus ay umakyat ng bundok at siya po ay nanalangin. At ito rin ang panawagan sa atin na lagi tayong magdasal. Sa ating unang pagbasa, ito po ang panalangin ni Propeta Daniel. Panalangin sa Panginoon na tayo po, ang mga bayan noon, ang Israelita ay kahabagan ng Panginoon. Nanalangin si Daniel bilang kumakatawan sa bayang Israel na itinapon sa pagkaalipin sa Babylonia noong panahong ito. Dito nga po ay pinagdarasal niya sa Panginoon na sila ay kahabagan dahil sa patuloy nilang paglapastangan sa Diyos, patuloy nilang pagsuway, patuloy nilang pagkakasala. Nawa sa atin din, gaya na nasabi ko, isa sa mga binibigyan diin sa panahong ito ay yung tayo po ay magdasal sa ating Panginoon. Ipagdasal natin, lalong-lalo pa sa panahong ito na talagang sinusubok muli ang ating bayan. Ang dami nating kikita ng mga rally-rally, mga pagtitipon, mga pinangungunahan, ang mga inaasahan dapat natin na magtataguyod ng kapayapaan at katahimikan sa ating lugar, pero talagang sila pa rin yung nangunguna, sila pa rin ang nagpapatawag. Pero para saan? Para sa mga bagay nga na dapat ay, sabi nga, ikinahihiya at hindi dapat ikarangal natin. Pero tayo po ay nagiging bantog. Sumisikat tayo dahil sa ating pong mga pag-iisip, dahil sa ating pong pagsang-ayon. Yung bang alam natin na mali, alam natin nagkasala, pero binabaliwala natin at tina-justify natin ang kasalanan na parang okay na lang. Absuelto na lang na ginawa iyon para sa bayan, pumatay at pinatay ang mga inosenteng tao para sa bayan, at nagrarally tayo para lang pawalang sala, at pinipilit natin na tanggapin natin na okay lang iyon, na hindi na kasalanan yun. At ito ay isang napakalaking kasalanan sa Diyos, na tayo ay nakikiisa, tayo ay nakikisang-ayon sa mga maling pananaw, sa mga maling panukala, lalo pa, naglitawan na naman ng mga trolls, ang mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon,
mga fake news, no? Dahil lang dito, no? Dahil lang sa kagustuhan natin na mapalaya ang isang tao na iniidolo natin o iniidolo ng marami. Iniidolo pero no, naliligaw tayo ng landas. Ito ay apektado ang buong bansa, apektado ang lahat, hindi naman sila. No? Pero yun nga, ewan ko, marami pa rin sa mga kapwa Pilipino natin ang talagang hindi na natin maunawaan saan nanggagaling ang kanilang mga morality, na bakit pinipilit natin na kapag inosente, kapag mahirap, wala ng due process, patayin na natin. Pag mayroong pangalan, kailangan nating pagtanggol, kailangan natin tulungan. Kahit na umaako na ng pagkakasala, kahit inaamin na. Pero para sa atin ay justifiable pa rin at hindi dapat parusahan. So, kaya mga kapatid, nawa ay ipagdasal natin. Magdasal tayo upang mas maliwanagan ng bawat isa sa atin kung ano ang mas mabuting gawin na naaayon pa rin sa Panginoon, dahil anumang desisyon na ating ginagawa, lahat naman tayo ay apektado. Lahat tayo ay makakaranas ng bunga ng mga maling desisyon, lalong-lalo na ng ating mga leader. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.